Isayas Kapitulo 1. Ang pangitain ni Isayas na anak ni Amaz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda. Dinggin mo, O langit, at pakinggan mo, O lupa, sapagkat sinalita ng Panginoon, ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nanganghimagsik laban sa akin. Nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon, at ng asno ang pasabsaban ng kanyang Panginoon, ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala, ang bayan ko ay hindi gumugunita. Abansang salarin, bayang napapasana ng kasamaan, lahi ng mga manggagawa ng kasamaan, mga anak na nagsisigawa ng kalikwan, pinabayaan nila ang Panginoon, hinamak nila ang banal ng Israel, sila'y nanggapalayo na nagsiurong. Bakit kayo'y hahampasin pa, na kayo'y manganghimagsik ng higit at higit? Ang buong ulo ay masakit, at ang buong puso ay nanglulupepe. Mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo ay walang kagalingan, kundi mga sugat, at mga pasa, at nangagnana ng sugat, hindi nangatikom, o nangatalyan man, o nangapahiran man ng langis. Ang inyong lupain ay giba, ang inyong mga bayan ay sunog ng apoy, ang inyong lupain ay nilalamon ng mga taga-ibang lupa sa inyong harapan, at giba, na gaya ng iniwasak ng mga taga-ibang lupa. At ang anak na babae ng Sayon ay naiwang parang balag sa isang ubasan, parang pahingahan sa halamanan ng mga pepino, parang bayang nakukubkob. Kung hindi nag-iwan sa atin ng napakakaunting labi ang Panginoon ng mga hukbo, naging gaya sana tayo ng Sodoma, naging gaya sana tayo ng Gomora. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, ninyong mga pinuno ng Sodoma, mangakinig kayo sa kautusan ng ating Diyos, kayong bayan ng Gomora. Sa anong kaparirikan ang karamihan ng inyong mga hain sa akin? Sabi ng Panginoon, ako'y puno ng mga handog na susunugan ng mga lalaking tupa, at ng mataba sa mga hayop na pinataba, at ako'y hindi nalulugod sa dugo ng mga toro, o ng mga kordero o ng mga kambing na lalaki. Nang kayo'y magsidating napikita sa harap ko, sinong humingi nito sa inyong kamay, upang inyong yapakan ang aking mga looban? Huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay, kamangyan ay karumal-dumal sa akin, ang bagong buwan, at ang Sabbath, ang tawag ng mga kapulungan, hindi ako makapagtitiis ng kasamaan at ng takdang pulong. Ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan at ang inyong mga takdang kapistahan, mga kabagabagan sa akin, ako'y pata ng pagdadala ng mga yaon. At pagka inyong iginagawad ang inyong mga kamay, aking ikukubli ang aking mga mata sa inyo, oo, pagka kayo'y nagsisidalangin ng marami, hindi ko kayo didinggin, ang inyong mga kamay ay puno ng dugo. Mangaghugas kayo, mangaglinas kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata, mangaglikat kayo ng paggawa ng kasamaan. Manggatuto kayong magsaygowa ng mabuti, inyong hanapin ang kahatulan, inyong saklolohan ang napipighati, inyong hatulan ang ulila, ipagsanggalang ninyo ang babaing baw. Magsiparito kayo ngayon, at tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang nib, bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligang tupa. Kung kayo'y magkusa at mangagmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ngunit kung kayo'y magsitanggi at manganghimagsik, kayo'y lilipulin ng tebak, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Ano't ang tapat na bayan ay naging tila patutot. Noong una siya'y puspos ng kahatulan. Katwiran ay tumatahan sa kanya, ngunit ngayoy mga mamamatay tao. Ang iyong pilak ay naging dumi, ang iyong alak ay nahaluan ng tubig. Ang iyong mga pangulo ay mapanghimagsik, at mga kasama ng mga tulisan, bawat isa'y umiibig ng mga suhol, at naghahangad ng mga kabayaran, hindi nila hinahatulan ang ulila, o pinararating man sa kanila ang usap ng babaing baw. Kaya't sabi ng Panginoon, ng Panginoon ng mga hukbo, ng makapangyarihan ng Israel, ako kuhang sulit ako sa aking mga kalit, at manghihiganti ako sa aking mga kaaway. At aking ibabalik ang aking kamay sa iyo, at aking lilanaysang lubos ang naging dumi mo, at aalisin ko ang iyong lahat na tingga. At aking papananauliin ang iyong mga hukom na gaya ng una, at ang iyong mga kasangguni na gaya ng pasimula, pagkatapos ay tatawagan ka, ang bayan ng katwiran, ang tapat na bayan. Ang Sayon ay tatubusin ng kahatulan, at ng katwiran ang kanyang mga nahikayat.
Ngunit ang pagkalipol ng mga mananalangsang at ng mga makasalanan ay magkakapisan, at silang nagtatakwil sa Panginoon ay mga lilipol. Sapagkat kanilang ikahihiya ang mga ensina na inyong ninasa, at kayo'y mga lilito dahil sa mga halamanan na inyong pinili. Sapagkat kayo'y magiging parang ensina na ang dahon ay nalalanta, at parang halamanan na walang tubig. At ang malakas ay magiging parang taling estopa, at ang kanyang gawa ay parang alipato, at kapwa sila magliliyab, at walang papatay sa apoy.